Ewan ko kung napansin ninyo, Nereses, pero meron ako isang favorite na motorsiklo na never kong binili. And way back then, paulit-ulit ko siyang nire-review kapag may bagong kulay na lumalabas. Ito yung Yamaha Mio Aerox. Isa yan sa favorite ko na motorsiklo. Very appealing siya sa akin kasi galing ako from Mio Soul I-125. Kapag kasi sumampa ka sa kanya, pakiramdam mo is parang malaking Mio na mas brusco. At ang dalawang pinaka-favorite ko na color ng Aerox na inilabas, una is yung kulay pula. Lahat talos ng Aerox review ko ay nag-trending. How sad nga lang na nawala agad sa market yung kulay pula na Aerox, pero isa yun talaga sa pinaka-appealing sa akin. At sumunod doon ay yung parang triple black na Aerox, which is dati talagang minamanifest ko yun. Nangihiram lang tayo dati ng Aerox sa ating mga vloggers na friends, pero up till now ay hindi ko pa rin siya binibili. Pinamimilihan ko dati NMAX or Aerox, tapos nagkaroon ako ng opportunity na makabili ng NMAX dahil binili ko siya sa pinsan ko. So yun yung napunta sa akin. So far ngayon, meron tayong pang daily na PCX 160 at saka Suzuki Avenis. Pero pag sa motor kasi, parang hindi ko na-feel yung urge na bumili ng madami pang motor. Yung big bike nga natin, binenta na natin. Dahil dalawa lang din naman yung may sasakay sa motor. Unlike kung halimbawa sa sasakyan, if kagaya ngayon, nakasidan ako, Honda Civic RS, napapaisip-isip ako na kumuha ng mas malaki para mas madaming maisakay. So, mas practical yung dahilan, di ba? Kasi pwede kang kumuha ng 7-seater o kaya naman pwede kang kumuha ng van or kahit na L300 para mas madami kang maisakay, mas marami kang maisama sa mga lakad mo. And sa motorsiklo, kahit ano pang motor yung bilhin mo or i-upgrade mo, dalawa lang naman talaga yung may sasakay mo. So, I highly recommend, siguro kayo kung bibili din kayo ng motor, piliin nyo na yung pinaka-gustong-gusto nyong motorsiklo kasi dalawa lang din naman yung may sasakay mo and syempre, panindigan mo na, di ba? For me, there's no point to upgrade unless you're doing well in life. Talagang bumili ka lang ng entry level na motor tapos sabi mo, pag nakaluwag-luwag ka na, i-upgrade mo na siya dun sa dream na motorcycle, which is good. Kagaya ko, coming from Mio Soul. Actually, sa Mio Soul I-125 ko before ay satisfied na ako. Kaya isa yun sa mga nire-recommend ko sa mga beginners, yung 125cc. Goods na ako dun eh. Kaya nga lang, dahil motovlogger tayo at dumating sa era noon na nagsisipag-upgradean, tas uso yung upgrade sa mga motovlogger na kapag nag-upgrade ka, parang medyo nagle-level up na yung career mo sa motovlogging. Kaya tayo napilitan na mag-upgrade into NMAX. And then eventually, nabigyan tayo ng opportunity na medyo mas kumita-kita pa, kaya bumili tayo ng Invictus, ng Bristol. But unfortunately ay hindi natin masyado nagamit dahil hindi naman tayo pala rides. Dahil kasabay din kasi ng pagbili ko ng Bristol na big bike ay bagong-bago lang din yung nabili kong sasakyan, which is yung Honda Civic RS. So may excitement na nahahati sa both of them and syempre nag-enjoy tayo dun sa Civic. At saka pagka umaalis kami ay always isang team kami. So I have to bring my team with me. And kapag ka nakamotor ay hindi ko sila maisasama. Kung may sasama ko man sila, magkikakanya-kanya pa kami ng motorsiklo and meron kami mga dalang camera equipments. Hindi rin ganun ka-safe kapag ka umuulan o kaya naman matatagtag ng husto. At kadalasan ay sobrang pagod ka na or haggard ka na pagpunta mo dun sa event na isushoot mo. Kung nakasasakyan ka, inare-reserve mo yung energy na yun. But don't get me wrong, Nereses, kasi every single day nagmo-motorsiklo pa rin ako from point A to point B. Yun nga lang, share ko lang na mas nagamit ko yung car ko compared doon sa big bike ko. And alam ko na yan dati pa eh, kaya nga hindi ako talaga nag-aim ng big bike eh. Kasi alam ko na mas magagamit ko talaga yung sasakyan. For sure, alam nyo rin yan dahil for more practical reason. Unless you're someone na talagang very enthusiastic at mahal na mahal ang pagra-ride and they're aiming na magkaroon ng dream big bike nila. And I respect that kung ganong klaseng rider naman kayo. But for me, I'm now upgrading. So ngayon, ang pagmamahal ko ay nasa small displacement. Kagaya na palagi nyo napapanood sa akin, palagi small displacement yung mga nire-review ko. Kasi yan yung nakikita ko na pang araw-araw, na practical talaga, na pang masa, na mapapanindigan mo pa rin yung mga pangangailangan mo sa bahay, mga expenses mo, bills, diba? Kuryente, tubig, pagkain, mga gala-gala mo pa or matrikula pa ng anak mo, etc. At the same time, hindi mo pa rin napapabayaan yung kaligayahan mo na magkaroon ng sarili mong motorsiklo. Na yung iba, nagagamit pa pang hanap buhay. Nakakatuwa, di ba? Whatever works for you, do it. Actually, this is just a random vlog to share my thoughts. Kasi napaisip lang din ako na palagi ko nakikita yung Aerox up till now sa mga newsfeed ko at mga tropa tayong motovloggers na bumibili pa rin hanggang ngayon. Si Sir Red Sweet Potato, parang sa kanya ako nangihiram dati pero ngayon bumili pa ulit siya ng panibago niyang Aerox. So,
So, nakakatawa lang kasi parang napag-isip-isip ko lang na medyo may pambili naman tayo. Yun nga lang, hindi ko siya nakikita na needs. Wants ko lang siya. So, I still prioritize since may PCX naman ako, di ba? Still, same motorcycle na kayang pumunta from point A to point B and they're on the same level. Halos magkatapatan nga sila. And kung comfort ang hanap mo, okay din tong isang to. Hindi ako nagiging impulsive buyer na bilhin siya. Pero kahit may pera na, parang hindi ko na siya naiisipan na bilhin. Just sharing my random thought na baka sakali ay makatulong sa inyo kung sakali man na nag-iisip pa lang kayo kung anong motorsiklo yung bibili ninyo or if you're thinking to upgrade. That's just a random thought. For now, may mga bagong kulay na yung Aerox 155 which is appealing, medyo vibrant na pero talagang kumonekta sa akin ay yung Aerox na pula tsaka Aerox na triple black. Pogi niyan. Lalo kung kakabitan mo ng hybrid top box, yan, sobrang solid niyan. Kasi meron nga kami yung limited edition na Origin na plain lang siya tapos may gold na stickers. Parang perfect siya sa mga Aerox na may gold mags tapos pure black. Yun na-imagine ko eh. Parang bagay na bagay siya. Pero I just open and unfold a box in my mind na maybe soon, hindi natin alam. Para sa inyo, netizens, kailangan ko bang bumili ng Aerox? Bibili ba ako or hindi? For the meantime, mas lamang sa akin na wala akong urge pa na bumili nito. Pero siguro, sakali makaluwag-luwag pa nang mahit ko pa yung mga priority ko before that, siguro, maybe soon in the future o kaya magkaroon tayo ng project na to collaborate with an Aerox 155, diba? We will see. Abangan ninyo, netizens, at make sure naka-subscribe dito sa channel ko para masubaybayan ninyo kung bibili ba tayo o hindi. Nagustuhan nyo ba yung ganito na heart-to-heart talk lang with you guys? As in, raw video lang ng kwentuhan. Comment nyo naman sa ibaba para gagawa pa tayo ng maraming ganito. Masarap sa pakiramdam eh. Ngayon na lang ulit ako nakapag parang Ned Talks nga tawag ko dito dati. Dati, ginagawa ko to, nagda-drive ako. Share ko lang yung random thoughts ko about motorcycle. Pero ngayon, since may camera na tayo, ayan, heart-to-heart talk na. Para nakikita nyo, nakausap ko talaga kayo. So, for sure, pinapanood nyo to during your free time. Enjoy your rest and marami pa tayong pagdadaanan na motorcycle vlogs and reviews. And di na tayo limited dyan dahil meron na ding mga cars coming up next. Well, actually, nagsusimula na tayo. Make sure to follow me para masundan ninyo yung journey natin. And as always, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.